Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So, yung Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan, sabi ni Senator Ping Lacson, Chairman Committee ng Blue Ribbon, magre-resume sila ng flood control hearing sa January 19. Yan o. Senate Blue Ribbon Committee to resume flood control hearing on January 19. So exciting po ito mga kababayan na resumption ng committee hearing. Kasi sa tingin ko po, malamang ipatawag uli po si Gutesa, si Orly Gutesa, yung nagdidiin po kay Martin Romualdez. Di ba? Sinabi sa press con, mga kababayan ni Chavit Singson, na itong si Gutesa daw, bumaliktad na. At sinasabi ni Chavit Singson, tingin ko, pinapangunahan niya yung balita para siraan na ngayon si Gutesa. Kasi, ang sabi, bumaliktad na, nasa poder ngayon daw ni Martin Romualdez. Ang nagsisecure kay Gutesa daw, kampo ni Martin Romualdez. Yan ang kwento ni kwento ni Chavit Singson. Diyan niya, Mr. Maravillas, ang paniwala mo. Mahirap man pong paniwalaan ang mga kwento ni Chavit Singson. Manamang, ito pong si Gutesa talagang bumaliktad kasi nga, sabi nga natin, hindi man niya kayang panindigan yung mga aligasyon niya na nag-deliver siya ng mali-malitang basura sa bahay po ni Martin Romualdez, pati kay Saldico. Di ba yun ang kwento niya? O ngayon, sa pag-resume ng hearing, baka po ito ang rason. Kailangan talaga mag-cross-examine po itong si Gutesa. Ibigay ko sa inyo yung balita ngayon dito sa GMA News Online. Ayan o. January 19, 1 p.m. 1 o'clock in the afternoon po, magre-resume yung hearing sa flood control projects. Sa interview po ng Super Radio DCWB, sabi po ni Ping Lacson, the committee will discuss the reported retraction, sabi na. Ay, hindi pala. Si retraction ni Alcantara daw. Retraction of former public works in highways Bulacan engineers Henry Alcantara and Bryce Hernandez. Pero yung balita po, sabi ng DOJ, wala man anyang official retraction from Alcantara over flood control mesh. Kasi sabi, binawi daw yung kanyang testimony. Kaya siguro, mga kababayan, kailangan i-resume, ipagpatuloy yung flood control investigation para masiguro. Yan ang purpose siguro ni Ping Lacson. Yan ang sabi ng DOJ, na wala man daw silang na-receive na official recantation of his previous revelations during the Senate Blue Ribbon Committee hearing last September 2025. Nevertheless, sabi po ni Ping Lacson, isa sa pag-usapan namin yung consequences kung plano silang mag-retract o mag-recant ng kanilang sinumpaang salaysay sa Blue Ribbon Committee. So tingnan natin kasi baka po, yan ang problema baka ginapang na ng mga senador. Di ba po? Baka ginapang kasi ang sinabit po ng mga senador, marami. Si Chis Escudero, dating Senate President, si Jingo Estrada, si Joel Villanueva, si Mark Villar, si Nancy Binay, pati po si Grace po, nasabit mga kababayan. Yan mga senador na sinabit mga kababayan ni Bryce Hernandez saka ni Engineer Alcantara. Mayayaman po ito mga senador, lahat multi-millionaire. Pero di ba niya, Mr. Maravillas, ang pinakapobre si Chis Escudero, 18 million lang yung SALN. Pero kaya niya na magregalo ng 57 million na sing-sing kay Hart. Di ba? Mga kababayan, may ganun. Kaya sabi ni Ping Lacson, the committee niya will clarify with the DOJ if the former DPWH engineer submitted a counter affidavit of their testimony. Ipagbibigay alam namin sa kanila na kapag sila ay nag-recant, magiging liable sila sa perjury. Kahit anong sinumpang salaysay na under oath, tinaasan niya ang penalty. Lacson earlier reported that Alcantara, Hernandez, and two other DPWH engineers
have cashed in billions of pesos from casinos in Metro Manila, Cebu, and Pampanga from 2023 to 2025 in what could be a money laundering scheme. The Senate Blue Ribbon Committee will also invite former Education Undersecretary Traigib Olaybar, former DPWH Secretary Manuel Bunuan, and other resource persons who failed to show up at the previous hearings. Si Manny Bunuan po hindi na bumalik. Nag-ala saldi ko na rin po. Hindi man napigil yung kanyang pag-alis kasi late yung pinalabas na walang whole departure order sa kanya. Yan ang mahirap mga kababayan. Biglang nagpa-Amerika. Hindi pa bumabalik hanggang ngayon mga kababayan. Dumampas sa pizza na dapat siyang bumalik. So malamang mag-ala saldi ko na rin po si Manny Bunuan. Flight is an indication of guilt. Di ba? So sabi ni Ping Lacson, papalabasan niya kami ng subpena pag hindi sila mag-attend uli sa Senado. Should Alcantara and Hernandez recant their statements, Lacson said the case would still stand since there is other evidence pointing to those who are accountable. Kung may mga money trail, paper trail, ng galaw ng pera, ng nakadikit, may kinalaman o konektado sa mga testimonya nila, i-consider din ng DOJ yun o ng Ombudsman, sabi po ni Ping Lacson. Plano din, sabi ni Ping Lacson, na imbitahin si Batangas 1st District Representative Leandro Liviste with regards to the so-called Cabral files. Other nga, kung mag-attend si, i-cross-examine ninyo itong si Liviste. Kasi pati yung nanay niya, may insertion din pala. Sabi mismo mga kababayan ni Ping Lacson, lahat niyang senador. Almost all senators. Hindi siya kasama doon kasi hindi pa man siya parte ng 2025 GAA. Kapapasok pa lang niya uli, mga kababayan na senador. At talaga itong si Ping Lacson, malinis pagdating po sa pork. Hindi siya, mga kababayan, tumatanggap ng ganyan. Ayaw niya, allergic sa pork, mga kababayan, si Ping Lacson. So maganda itong kabang-abang ito, mga kababayan, na assumption ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Doon dapat magsalita itong si Amy Marcos. Hindi yung akusa siya ng akusa na gusto niyang isabit si Martin Romualdez. Di magpresenta ka ng ebidensya para ipakulong mo yung sarili mong pinsan. Kasi, di ba, suklam na suklam ka kay Martin Romualdez. Kung gusto mong makulong, magpresenta ka ng ebidensya. Hindi yung puro kwento. Yan ang problema eh. Yung testigo ninyo ni Marcoleta, hindi na bumalik. Sana sa pag-resume, mga kababayan, ng committee hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, lumitaw uli itong si Gutesa. Nasabi ni Sabit Singson, bumaliktad na daw. Malamang. Di ba, mga kababayan? Pag bumaliktad siya, di perjury. Parihas, mga kababayan, na kaso with Bryce Hernandez in Alcantara. O ngayon, sabi ni Ombudsman na Boying Rimulya sa interview ng DCRH, sa programa niya pala sa DCRH, itong si Leandro Liviste, mga kababayan, under investigation na daw ito dahil sa pagbibenta ng solar mega franchise. Yan kasi. O diba? Akusa siya ng akusa ng mga kamalian po. Yan ang sinasabi natin. Kung hindi ka man lang malinis, may mga skeletons ka in the closet, dapat wag ka nang dumaldal ng dumaldal. Tingnan ninyo si Amy Marcos, dumaldal ng dumaldal. Sabi ni Ping Lacson, sa Cabral files niya, may 2.5 billion kang allocable. Diba? Binuking tuloy, mga kababayan, ni Ping Lacson si Amy Marcos. O ngayon, ito naman po si Leandro Liviste. Daldal ng daldal. O ito ngayon, iniimbestiga na pala ngayon. Sabi yan ni Ombudsman Rimulya. Ayaw kasi nga manahimik o. Bibigyan ko kayo ng 2 linggo para sabihin ng lahat. Sasagutin ko ang lahat sa pagbubukas ng Kongreso sa January 26, sabi ni Leandro Liviste. 10 hours ago pa lang.
tina-challenge niya yung DPWH tungkol ito sa Cabral Files. Nagbigay ng deadline. Sabi nga natin, ilabas mo na lahat. Yung tinatakot mo, ilabas mo lahat. Tingnan natin kung may maniwala sa kwento mo. Diba? Hindi man po ma-authenticate kasi yung Cabral Files, ang may pwede lang mag-authenticate, sana kung buhay pa yung mismong tao. Patay na po si Yossi Cabral. Di ba po? But anyway, yung files na isubmit na daw ng DPWH sa Ombudsman. So ang pwede nating paniwalaan po yung credible, siyempre. At never natin masasabing credible yung Cabral Files na hawak ni Libiste. Kaduda-duda mga kababayan. Malay natin na dinoktor na niya yun. Di ba po? Mamalinis siya, mga kababayan. Yun pala, may kamalian din na ginawa. Yan under investigation for sale of solar mega franchise. Kaya siya naging bilyonaryo. Kasi po, walang congressional approval. Illegal siya pag walang congressional approval po. Authorities are examining whether the transaction violated the law and could warrant criminal or administrative charges. Libiste, founder of the Solar Philippines, in 2013 reportedly sold 14.6 billion shares of Solar Philippines New Energy Corporation to Meralco Power Gen Corporation in 2023 for approximately 18.26 billion pesos. The franchise initially granted in 2019 for 25 years to establish and operate solar-powered microgrids and distributed energy resources in unserved and undeserved areas is considered non-transferable without legislative consent. Investigators are also reviewing at least 84 related contracts that have since been cancelled, raising concerns over potential impacts on national energy security. Tapos, diba? Sising alitin ngayon. Itong si Leandro Libiste. Malamang paluin ito ng nanay niya. Kasi damay dito yung nanay niya. Kasi ang lumakad nito yung nanay niya, si Loren. Nag-post nito mga kababayan. Damay sila. Yan kasi masyadong nagmamagaling. Sabi ni Boying Rimulya, yung sale niya is a violation of franchise. Marami siyang ibang problema. Yung prangkisa niya, iniimbestiga na ngayon. Yung violation of franchise. Kasi dapat yan, yung franchise ay hindi mo nininegosyo. Batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise. Rimulya noted the critical nature of renewable energy for the nation amid the high cost of power in the country. Wala ka bang kahiyan? Anong klaseng tao yan? Anong klaseng Pilipino yan? National franchise, renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang, nabenta mo, piniplip mo lang, nanay mo pa, senador. Kasabwat yung nanay nga. Siya yung promotor niyan. O diba? Nagkabol-bol yung buhay nila. Kakadaldal ni Leandro Libiste. Huwag kasing masyadong nagmamagaling. Lalo't pag may mga ginawa kang mali. He also expressed concern over the canceled contracts by noting their potential impact on the country's energy forecast. Imagine the effect on the national energy situation. Sasabihin mo ito, ang forecast natin sa energy. Andyan ang DOE. Naniniwala sa iyo, yun pala drawing lang, hindi nangyari. The Ombudsman also said Libiste is attempting to divert attention from the franchise controversy by raising other issues including the ongoing flood control scandal. Gusto niyang ibahin ang usapan? Hindi pwede yon. Ito muna ang pag-usapan natin bago ang lahat, sabi po ni Boying Rimulya. Tapos ka ngayon, Leandro. Leandro, sumuko ka na. Ngayon, may post pa si Leandro Libiste, ang DDS congressman. Yan yung post niya. Bibigyan ko kayo ng 2 linggo
para sabihin ng lahat. Sasagutin ko ang lahat sa pagbubukas ng Kongreso sa January 26. Pag mga mayayabang po talaga, binabagsak. Biblical siya mga kababayan. He who exalts himself shall be humbled, and he who humbles himself shall be exalted. Kaya tayo, kuwan lang tayo, low profile lang tayo palagi mga kababayan. Di ba? Abangan natin po ang mga developments ng mga balitang yan.